Maraming salamat po. Tayo po dumako na sa ating morning devotion. Muli tayo po manalangin as we start our pag-aaral. Dahil ang Diyos, Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Sa umagang ito, na inyo po pinagkaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong awat biyaya na patuloy na sumasagana sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong providensya, Panginoon, na kami ay in-enable nyo na makalapit dito, Panginoon. Nawa, Panginoon nga, patawarin niyo po kami sa mga pagkakasala at pagkukulang namin sa inyong harapan. Nawa, Panginoon, pagkalooban niyo po kami ng repenting heart upang tunay nga na magsisi kami sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, at nawa, Panginoon, sa buong araw ng aming pananambahan, kailangan pong mabulit na sambahin niyo pangalan lamang po ang aming maitaas. Ito po kami sama at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Nung ako ay nasa high school pa lamang, uso yung taguan ng cellphone or magamit. Minsan bag pa nga. At nung hinahanap na ng kaklase ko yung cellphone ng tinago, sabihin ko, wala sa akin. Mamatay man ako. Sabi sa akin, mamatay man magulang mo? And I said yes. Kasi I was confident na wala naman talaga sa akin yung cellphone. I never thought of it, hindi ko inisip na seryoso namang bagay yun. Kaya kaya ko sabihin yun. Pero teka lang, hindi pala. It is a serious thing. Seryoso pa rin yung bagay at mabigat ito. Kahit na ang iniisip natin is parang biro lang to, o ginagawa lang natin bilang normal kasi nga bata pa tayo, high schooler pa lang tayo, mali pa rin. Bakit? Kasi one account sa scriptures na pinangaral mismo ng ating Panginoon Jesucristo ang nag-a-address nito. And I invite you to open Matthew chapter 5 verses 33 to 37. And open your Bibles with me as I read it to you sa ating sariling wika. Mateo Kapitulo 5, talata 33 hanggang 37. Turo tungkol sa panunumpa. Talata 33, sabi diyan, narinig din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. Ngunit sinasabi sa inyo, huwag niyong ipanumpa ang anuman, maging ang langit, sapagkat iyon ang trono ng Diyos. Kahit ang lupa, sapagkat ito ang tungtungan ng kanyang mga paa. Kahit ang Jerusalem, sapagkat iyon ang lungsod ng dakilang hari. Huwag mong ipanumpa ang maging ang iyong ulo, sapagkat hindi mo magagawang puti o itim ang isang buhok. Ngunit ang iyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Ano mang higit pa rito ay buhat sa masama. Ang pinamagatan ko po, ang pag-aaral natin sa umagang ito as bilang integrity and honesty. Ang integridad at pagiging honest. So Christians should strive to be truthful and committed to their words as people of truth, and people who love the truth. Kristiyano tayo at dapat nating inaasam maging tapat at maging committed sa mga sinasabi natin sapagkat tayo mga Kristiyano ay dapat tao ng mga katotohanan at mga nagmamahal sa katotohanan. So, unting background lamang po sa mga hindi po nakakaalam, I have been doing a series on the Sermon on the Mount of our Lord Jesus Christ. And if I recall correctly, nagsimula na po tayo, I think it was pre-pandemic or early stages pa ng pandemic. But then, kung nagtataka po kayo, at chapter 5 pa rin po tayo ng Sermon on the Mount, ay hindi naman po ako lagi tumatayo sa ating pulpit for our devotion or minsan talaga ay nagkakaroon tayo ng mga isolated messages. At sa umagang ito, atin na pong itutuloy ating series on Sermon on the Mount. Now, enough for that. We're doing a series on the Sermon on the Mount of our Lord Jesus Christ. And ano ba yung konteksto nito? It is the Lord Jesus Christ mismo
ang nagsasalita at nangangaral sa passage na ito. From chapter 5 down to chapter 7, ayan po yung buong account ng Sermon on the Mount of our Lord Jesus Christ. Now, ang ating Panginoong Jesucristo is doing His ministry here while He is still on earth. Na kaya pag tinignan natin yung last verses ng chapter 4, Jesus traveled throughout the region of Galilee, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. So, sabi dyan, si Kristo naglalakbay at sa kanyang paglalakbay, pinapangaral niya yung magandang balita patungkol sa kaharian, sa kanyang kaharian. And He healed every kind of disease and illness. So sa kasabay ng paglalakbay niya at pangaral, siya rin ay nagpapagaling ng mga may sakit. Kaya naman, sabi sa verse 24, news about Him spread as far as Syria, and people soon began bringing to Him all who were sick. So dahil nga, nakilala na to ang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pangaral, at hindi lang talaga sa pangaral, sa kanyang pagpapagaling, yung mga nasa ibang dao ay nakakapunta, ay lumalapit na sa kanya na may dala-dala na iba't ibang sakit. At sabi dyan, whatever their sickness or disease or or if they were demon-possessed or epileptic or paralyzed, anumang sakit yan, He healed them all. Kaya sabi sa verse 25, large crowds followed Him wherever He went. People from Galilee, the 10 towns, Jerusalem, from all over Judea and from east of the Jordan River. So dahil sa mga acts na itong ating Panginoon Jesucristo, because of His healings, large crowds, sabi sa verse 25, have followed Him. Kaya naman, naging famous na siya. Masasabi natin well-known, kilala na, sikat na. On verse 20, kaya sabi sa chapter 5 verses 1 and 2, one day as He saw the crowds gathering, kasi nga sabi sa verse 25 ng chapter 4, large crowds have followed Him. So sa verse 1, sabi sa chapter 5 verse 1, Jesus went up on the mountainside and sat down. His disciples gathered around Him and He began to teach them. So ayun pala yung background, bakit nagkaroon ng Sermon on the Mount. At itong Panginoong Jesucristo natin, masasabi natin sikat, famous for His works, for His teaching, for His healing mainly. That is why, nung nakita niya na large crowds na yung sumusunod sa Kanya, He went up, umakyat siya sa isang bundok, mountainside, and He preached there. At doon na siya nangaral, at doon na nagsimula yung ating Sermon on the Mount of our Lord Jesus Christ. At doon niya sinimulan, from verse 3 onwards, yung Beatitudes, which we have tackled na before. Kagaya ng proposition natin kanina, bilang mga Kristiyano, mga nangaral ng salita ng Diyos, mga anak ng Diyos ng katotohanan, tayo ay mga taong mahal dapat ang katotohanan. Kaya dapat we strive to be truthful in everything, kasama dito ang pagiging committed natin sa mga sinasabi natin. Committed that everything we say is true and nothing but the truth. And sa mga sinasabi natin, dapat nating pinanindigan. Kaya sabi on verse 33, again you have heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn. Malinaw dito that we should not break our vows. We should not break whatever we have promised already. Whatever vows we have made, whatever promises we have made, we should do it with diligence and integrity, and we do it for the Lord. Now, common sa mga Filipino sa atin, yung mga last-minute cancel, last-minute rain check. Yung may usapan na kayo, naalis kayo, but then, pagdating nung alis, tulog pa pala. May mga ganon. Alisin natin yung biblical point of view, that is very unethical. Nagkasundo na kayo.
No, ibalik natin. Let's put it back to the biblical perspective. Have we seen Christ back out from what He has said? Did God ever broke a vow or promise He has made? He has not. Whatever He had said, He had done it. At anumang sinabi ng Panginoong Jesucristo, He did it for His Father, for God the Father. Kaya on verses 34 to 36, ano ang warning sa atin? But I say to you, do not take an oath at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by earth, for it is His footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not take an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. Ano ba itong ibig sabihin nito? Simple lamang po. Let's not make a promise, a vow, or an oath using anything. We make a promise and we should not do it in the name of anything. Kagaya ng sabi ko sa introduction natin kanina, lagi tayong nakakapagsalita ng gano'n. Nung mga bata tayo, what do we normally say? Mamatay man ako, mamatay man. We are saying things na normally, akala natin tama, but may mga hidden, serious things pala. When we say things, we should be truthful in saying those things. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa... Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Don't. Huwag tayong gumawa ng mga oath that would involve anything. Hindi tayo Diyos na we are powerful enough to make an oath with that. Sa korte kasi, I believe, hindi pa ako nakapasok sa isang hearing, pero I believe, before they start a hearing, itong witness, pag nag-call sila ng witness, they will stand and they will put their hands on the Bible and raise their hand on their other hand. At ano sasabihin nila? In the name of this Bible, I will say the truth and nothing but the truth. No, ang tanong natin doon, bakit? Bakit pa natin kailangan sumumpa kasama ang Biblia? Nagiging mas accountable ba tayo dahil hindi na lang tayo sa batas magkakasala ng pagsisinungaling, but sa Lord din? Ganon ba ibig sabihin natin when we pag nanumpa tayo and we are using any other things? Wala nga sa akin, mamatay man ako. Mas mabigat ba yun kaysa sinabi mong wala nga sa'yo? Malinaw po ang sabi ng Scriptures. Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. Huwag na tayo magkasala by bringing other things. To make it simple, we should be truthful. Ano man ang sabihin natin, must be the truth. Why? Because we are Christians. Christians should be lovers of truth. People of truth. Why? Because our God, our Lord, is the Lord God of truthfulness. Christ never made any vows using anything. Christ never lied. His words were true, and the truth alone came from His mouth. Walang kasinungalingan, walang panunumpa na binasag. Huwag nawa tayo magkasala sa pagsisinungaling at huwag nawa sana tayo magsalita na idadamay pa natin ang mga bagay na hindi naman na dapat. If we have committed to Christ our life, let us be truthful in our commitment. Deny ourselves and take up the cross to follow Him. If we have committed anything to the church, let us make sure na yung commitment natin ay ginagampanan natin. Whatever we do, whether we eat, we drink, whether we commit anything, whatever we say, we do it for God's glory. So kung magsasalita ka, hindi lang yan pananalita ng isang normal na tao or
taong namumuhay pa sa kasalanan. But ang sinasabi natin ay para sa Panginoon, sa kaluwalhatian ng Panginoon. Why? Because ang Panginoon natin ay Panginoon ng katotohanan. That is why let our yes be yes, our no be no. Anything apart from that is sinful. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, ang manaming banal Diyos na mapangyarihan sa lahat. Tayo po'y nagpupurit ng papasalamat sa inyo sa nalipas na oras, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa aming papatuloy po sa pangangaral ng inyong salita sa aming Sunday School. Kayo po ang siyang manguna, Panginoon. At salamat, Panginoon. At ingatan niyo nga po ang mga kapatiran namin na papunta pa lamang. Pwede niyo po sila dito na mapayapat ligtas. Kahabagan niyo nga po sila, Panginoon. Paalala at tamang oras ng pagsamba. Dalayan po namin. Patawad muli sa mga pagkakasala at pagkakulang namin sa inyo. Ito po ang isang magdalangin sa pangalan ni Jesus.